Magandang araw mga katutos. Welcome back dito sa ating channel. Kuya Mike nga pala ulit. So medyo masama po or malungkot po ang ibabalita ko sa inyo mga kababayan, mga katuto, sa ating mga teachers dyan, no? Tungkol po dito sa binalita ngayon lang ng Pilipinas News Facebook page. Sinabi po dito, teacher binaril, patay ng kanyang binagsak na estudyante. Okay? Agad naman na naaresto ng mga otoridad ang 20 anyos na estudyante na sospek sa pagbaril patay sa kanyang guro sa loob mismo ng paaralan sa Balabagan Trade School, Barangay Nara, Balabagan, Lanao del Sur. Kinilala ang biktima na si Danilo Barba, 34 anyos, isang guro sa nasabing paaralan. Habang ang sospek ay nakilala sa alias na Kaiser, 20 anyos, isang grade 11 student. Lumabas na dahilan kung bakit binaril ng sospek ang kanyang guro ay matapos na ibagsak siya nito sa isang asignatura. Sinubukan pa sanang magtago ang sospek, subalit nahuli rin. Mga katuto, no? Nakakalungkot naman yung balitang ito, especially sa mga pamilya or sa pamilya ng yumaong itong si Ma'am Barba, no? Dahil nga sa yumao ito sa kabila ng kanyang murang edad na 34 pa lamang. Napakabata po niyan kung tutuusin para mamatay ka agad. Napakarami pong mga pangarap sa buhay sa tingin ko. Okay? Dahil DepEd siya, DepEd teacher. So, marami pong pangarap yan sa buhay bilang 34 years old, papunta pa lamang 40, namatay na. So, meron niyang mga pamilya, of course, may mga anak yan, may mga pangarap yan sa buhay. Nakakalungkot dahil sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Okay? Siya po ay babawian ng buhay ng isang 20 years old na estudyante na grade 11. Yung pagbagsak ng batang yun, of course, mga katuto, ay hindi kasalanan ng guro or yung teacher na ito. Yun po ay kasalanan mismo ng mga bata. Hindi naman po tayo, mga teacher, ang nagbibigay ng grades ng mga bata, mga katuto. Kundi ang nagbibigay ng grades ng mga bata ay yung mga bata mismo. Taga-sulat lang, taga-type lang ang guro. Yun lamang po ang gawain naming mga guro. No? Para bawian ng buhay ang isang guro, mga kababayan, nakakalungkot na wala man lang siyang ginagawa sa batang yon na masama, or hindi natin alam kung ano yung mga iba pang mga background na nangyari, no, tungkol dun sa bagay na ito, sa issue na ito. Pero regardless of the things, no, kahit ano man yung mga sinapit ng bata sa kamay ng guro, kung sakali mang meron, hindi pa rin sapat yun na maging dahilan para patayin, okay, ang guro na ito. Malamang sa malamang mga katuto, no, masasabi ko na yung teacher halos wala siyang ginawang kasalanan dito, mga katuto. Yan ang hirap sa Department of Education, no, sa sistema natin, na nasanay yung mga bata noon na pumapasa nang wala sila gaanong ginagawa. Okay, meron tayong tinatawag na mass promotion na halos bawal na nga magbagsak, no, yung mga teacher. At dahil doon, nasanay yung mga bata ngayon na no reading, no read, no move na ang labanan sa bagay na ito. At hindi ka papasa kung hindi mo talaga pinakita, kung hindi mo talaga deserve na pumasa according nga sa ating Secretary Sonny Angara, ang bagong secretary ng DepEd. Masabi ko na nagulo na. Okay, nagulo yung sistema natin sa Department of Education. Nagulo in the sense na una, sinanay natin yung mga bata na pumasa, at nang nasanay na sila ng pumasa na walang ginagawa, absent ng absent, hindi nagko-comply sa mga requirements, ngayon babaguhin yung mga statements ng ating mga administrators na kailangan no move, no read, no move. Ibig sabihin nun, hindi ka pwedeng pumasa, hindi ka pwedeng ma-promote,
Hindi ka pwedeng magpunta sa higher levels kung hindi ka marunong magbasa. Yun po ang ibig sabihin nun. At according nga po kay Secretary Sonny Angara, Secretary ng DepEd, sinabi niya na kung hindi deserve ng bata yung grades, ay gawin, ibigay talaga, ibagsak talaga kung hindi deserve ng bata. Kasi nga kung patuloy ang mass promotion, kung patuloy yung pagbibigay ng hindi tamang grade naman talaga sa mga bata, yung bata lang ang nakikinabang. Pero yung bansa natin nagsasuffer dahil bumababa yung quality of education. Nag-reflect naman yan sa nakaraang PISA, PISA examination noong 2024. So, kulelat tayo mga Pilipino pagdating sa international assessment. Napakalungkot nun, mga kababayan, mga katuto, dahil ang issue na to ay magiging dahilan dapat itong issue na to, na magising na yung mga administrators natin sa Department of Education. Magising na yung mga magulang ng mga kabataan na ipinaubaya na sa mga guro yung kanilang trabaho with regards sa educational capacity ng kanilang mga anak, na dapat nauuna munang matuto ang mga bata sa tahanan bago sa eskwelahan. Kami po mga guro ay yung pangalawang magulang sa eskwelahan. Pero kayo pa rin po yung soul or yung primary or prime movers pagdating sa educational capacity or educational preparation ng mga bata. Intellectual preparation, emotional preparation, lahat po ng klaseng preparation sa lahat ng aspeto ng human dimensions ay mga magulang pa rin po ang mangunguna dyan. Kung ano po yung ipinakita po ninyo sa bata, yun din po ang ipapakita nila sa eskwelahan. Kung pinakitaan natin sila na hindi tayo mahilig magbasa, hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nagsisikap, mga katuto, ay hindi po ang gagawin ng ating mga anak sa paaralan. May iba't ibang circumstances at naiintindihan ko po yan, mga katuto, pero sa pagkakataong ito, naawa po ako dun sa teacher na binaril, pinatay na lang. At kanina lang, hindi ko po maisama sa report ko ngayon, pero kanina lang, siguro mga 3 hours ago, meron na naman pong principal ang binaril din sa tapat ng eskwelahan. So, rampant na po yung mga pagpatay sa mga government official, sa mga personnel, na hindi naman po nila ginagawa, hindi na naman po nila kasalanan, kundi ginagawa lang po nila yung mga bagay na dapat nilang gawin, ng trabaho po nila. Siguro may mga mistakes and errors, pero hindi po sapat yun para bawiin yung mga buhay po nila. So, yan lamang po yung aking report ngayon, mga katuto. So, hopefully, hindi na po maulit yung mga gantong klase ng pamamaril or ng mga issue sa Department of Education na sangkot po ang mga estudyante at mga guro. So, hopefully, mabuhay or magising na yung ating administrator at yung mga kaguruan natin, yung mga principals natin, mga leaders natin sa educational field. And yan lamang po, mga katuto. Once again, this is Kuya Mike. Peace out.